ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain natin kaisa ng buong simbahan si Santo Domingo. Upang tayo maging marapat sa misa, magsisimula po tayo para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin na iatya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Pagdasal po natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Ang kaluluwa ng ating mga kakilalang yumao. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa at kasama nating nagsisima dito at sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tumangan ng uli ng pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtuguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang mamuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Hindi ba't ikaw ang walang hanggan, o Panginoon, Diyos na kabanal-banalan na walang kamatayan? Itinalaga mo ang mga taga-Babilonya upang kami parusahan. O batong matibay, inilagay mo sila upang mahirapan. Ikaw ay banal. Ayaw mong tumingin sa kasamaan. Hindi mo matatagalan tingnan ang mga kalikutan. Bakit mo ipinabayagan ang mga taksil? Bakit mo pinababayaang apihin ang mga taong higit na matuwid kaysa kanila? Ginagawa mo ang mga tao parang mga isda sa dagat, gayang mga nilikha mo, gumagapang na walang namamahala sa kanila. Iniahon mo sila sa tubig sa pamamagitan ng bingwit. Hinuhuli ng lambat at pinasagsasama-sama. Pagkatapos, nagdiriwang sila at nagsasaya. Kaya't nag-aalay siya ng mga handog, maging sa kanyang lambat at sinuog niya ito ng mabagong kamatang. Sapagkat dahil dito, makapamumuhay siyang maginhawa at laging masagana sa kanyang pagkain. Magpapatuloy ba siyang gumamit ng tabak at walang awang papatay habang panahon? Ako'y tatayo upang magbantay at lalagay ako sa ibabaw ng kuta upang marinig ko ang anumang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang isasagot niya sa aking daing. At ito ay tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw ang mga tapyas na bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito maliliban, ngunit tiyak magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo ang hambog at mabibigo kanyang kapalagulan.
Ngunit ang matuwid ay mabubuhay kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanan sa'yo'y dumudulog ay tunay na nalulugod. Tanang sa'yo dumudulog ay tunay na nalulugod. Dapat kalinaning hari, walang hanggang itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon ay humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Tanang sa'yo dumudulog ay tunay na nalulugod. Ika'y upuon ang tagapagtanggol ng api-apihan. Sa gitna ng gulo, mga panganib ay kutang matibay. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumudulog sa iyo na tinatanggihan. Tanang sa'yo dumudulog ay tunay na nalulugod. Suubin ng awit hari sa Sion. Ang Diyos na dakila, ang ginawa niya ay ating ipagbunyi sa lahat ng bansa. Ang nahihirap ay hindi mawawaglit sa kanyang gunita, at ang nagpahirap sa kaaway, kanyang sinusumpa. Tanang sa'yo dumudulog ay tunay na nalulugod. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya himatayin at lubhang nahirapan kung sinusumpong sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kay mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa iyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito. At ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi kayo mapangyayari. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagkabigo ng mga alagad ni Kristo na pagalingin ang isang batang lalaking inaalihan daw ng masamang espiritu. Pwede nating ma-imagine kung gaano ito nakakahiya para sa mga disipulo sapagkat in the first place, hindi naman nila pangangasang gawin ito kung wala silang kumpiyansang mapapalayas sila ng demonyo at mapapagaling yung batang ito. Baka nga bago nila pagalingin o mag-attempt silang pagalingin, minarapat muna nilang mapaligiran sila ng maraming mga tao para makita yung milagrong gagawin nila. Bukod pa sa bago po ang tagpong ito, ay marami na rin silang napagaling na mga tao at napalayas sa mga demonyo. Kaya hindi malayong mataas ang kanilang kumpiyansa na ganun din ang mangyayari sa pagkakataong ito. Sumablay. Isipin nga po ninyo kung anong naging reaksyon ng mga tao at kung gaano ito nakakahiya again para sa mga disipulo. Tapos nagsumbong pa yung tatay ng bata kay Kristo. Hindi po siya mapagaling ng mga alagad ninyo na maaaring narinig din ng maraming tao.
And so again, imagine yung hiya na naramdaman nila. Kaya nga tinanong nila si Kristo pagkatapos nito, nang walang nakakarinig na iba, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? To which Jesus Christ replied, dahil sa kalitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki lamang ng butil, ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at dilipat ito. Walang bagay na hindi niyo mapangyayari. Now, kung bakit ko po inulit pa ito sa inyo para makapagtanong din po kayo gaya ko nung una. Una, hindi pa ito nakakalito? Kasi maliit na nga yung pananalig ng mga disipulo. And then sabi ni Kristo, dapat ang pananalig nila ay katulad din ng butil ng mustasa na maliit din naman. So anong pagkakaiba? Isa pa, hindi ba ito dagdag insulto pa sa mga disipulo? Kasi kung maliit na nga yung pananampalataya nila, and then sinabi dapat ang pananampalataya nyo kahit man lamang kagabutil ng mustasa. Maliit na nga po yung butil ng mustasa. So, gaano kaliit yung pananalig ng mga disipulo? But certainly, the Lord does not want to confuse them or confuse us here. Sapagkat unang-una, dun sa maaring confusion na ano bang pagkakaiba ng dalawa? Yes, parehong maliit. Yung pananampalataya ng mga disipulo at yung pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa. Kaya lang, ang pagkakaiba, yung butil ng mustasang pananampalataya, ang sinasabi ni Kristo, malit man ito buhay. So pwede itong mamunga. Pwedeng makagawa dahil dito ang Diyos ng milagro talaga. Pero yung pananampalataya ng mga disipulo, maliit na patay pa. Because they just believe in Jesus but they don't really trust in Him. O di ba? Sabi ng Biblia, kahit ang demonyo naniniwala din kay Kristo, pero hindi nagtitiwala ang demonyo kay Kristo. So ganun din ang pananampalataya ng mga disipulo. Maliit na patay. In fact, at this point ay po pwedeng mas nagtitiwala ng mga disipulo sa kakayanan nila at hindi na kay Kristo na nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. No wonder sa isang parallel account ay sinabi ng Panginoon sa kanila ang ganitong uri ng espiritu o masama, ay espiritu o demonyo, ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Which basically means, ang sinasabi ni Kristo, pagtiwalaan nyo ako ang Diyos at hindi ang sarili niyo. Kaya actually hindi talaga nakalilito yung sinabi ni Kristo sa kanila na kailangan ang pananampalataya nila ay kasinlaki lamang man lang at least ng butil ng mustasa. At mas lalong higit hindi sila mas iniinsulto ni Kristo. Ano? Hindi. Pinaparealize lamang ni Kristo sa kanila yung kulang sa kanila, yung pagkakamali nila, yung pagiging overconfident nila. At hindi sila talaga pinapahiya dito. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun si Jesus. God humbles us. But God does not humiliate us. Kaya sa totoo lang, hindi talaga nakalilito yung sinabi ni Kristo. At mas lalong, hindi talaga intensyon ng Panginoon na hiyain lalo, ibagsak lalo, ibaba lalo ang mga disipulo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun si Jesus. Yes, God humbles, but certainly God does not humiliate. Kinuha lang niya ang atensyon ng mga disipulo para itama sila sa magandang paraan, for them to purify their intention, para alisin nila ang kanilang pride, for them to trust less on themselves but more on God. Yun. At yun po ang basic na pagkakaiba ng the one who humbles and the one who humiliates. The one who humbles lifts up. The one who humiliates degrades. The one who humbles restores. The one who humiliates destroys. The one who humbles gives chances. The one who humiliates condemns. At alam na po natin kung ano ang Diyos. The one who humbles is God because God loves us. And the one who humiliates is the devil because the devil hates us. Kaya po sana kapag tayo nakakaranas sa mga problema sa buhay, setbacks, failures, disappointments, unfulfilled plans, sa kapabayaan man natin o hindi, huwag natin iisipin na binababa tayo ng Diyos, kinokondem niya tayo, sinisira niya tayo. Hindi po ganun ang Diyos. It's just that po pwedeng meron siyang inaayos sa atin, meron siyang tinatapyas para meron siyang mas may maidagdag sa pagkatao natin, meron siyang hinihinto para mas mayroon siyang maituloy sa buhay natin. Hindi niya tayo ibinababa, bagkus ay itinataas pa nga niya tayo dahil inilalapit niya ang ating pagkatao sa kanyang sarili habang meron siyang ginagawa sa ating pagkatao na mabuti. Ang demonyo ang siyang nagbababa sa atin, ang demonyo ang siyang nagbubulong sa atin, wala na tayong pag-asa, ang demonyo ang siyang nagpapaisip sa atin, wala nang mangyayari sa ating maganda, hindi na tayo makapagbabago pa, nakakahiya tayo, wala na tayong mukhang ihaharap. Ayun, sa demonyo galing yun. Huwag natin papakinggan yun. Dahil walang pakay ang demonyo, kundi ang talagang ibaba tayo, ang alisin ang ating pag-asa upang bumigay na tayo. Gayun pa man, mag-ingat po tayo sapagkat baka nagagamit na tayo ng demonyo para ibaba
And therefore, alisin ng pag-asa ng ating kapwa-tao. Lalong-lalo na ngayon sa social media kung saan ito ay usong-uso. Whereby instead of correcting privately, yun naman ang sabi sa atin ni Jesus, di ba? Yun ang unang hakbang sa pagtatama, privately. Anong ginagawa natin sa social media? We shame publicly. Instead of helping someone rise, people enjoy. When someone falls, a person's mistake suddenly becomes an entertainment. O di ba? Isang maling salita, isang kapalpakan, isang kasalanan. Nako, libo-libo nang mangbabash sa'yo, magka-cancel sa'yo, ang lalait sa'yo. And worse, maghahangad ng pagdurusa at kamatayan mo in the guise of katarungan. Kesyo para hindi na raw umulit, kesyo para hindi na raw pamarisan. Hiyain yan, parusahan ng matindi yan. Pero kung titingnan mo naman ng mga puso ng mga nagsasabi yan, ay makikita mo talaga ang pagiging ganid sa pamamahiya ng tao. Hindi po tama yan. Hindi gawaing makakristyano yun sapagkat ang Diyos, nakita naman natin si Jesus sa babaeng nahuli sa pakikiapid, sa pagkakamali ng kanyang mga alagad, lalong-lalo ni Pedro. Nanghiya ba siya? Siya ganun. So dapat hindi tayo ganun. Hindi ganun ang gawain ng Diyos. Manapagawain ng demonyo yun. Kaya sana bago tayo mag-react, bago tayo mag-comment, bago tayo mag-click, isipin muna natin, makakristyanong pahayag ba ito? Makakristyanong reaction ba ito? Ito ba'y talaga pang makatutulong sa tao? O mas makapagpapalugmok sa kanya sa pagkakamali niya? Are we correcting out of love or out of pride, out of hate? Isipin din natin kung tayo ba'y kumikilos katulad ni Kristo na hindi nangungunsintil ng makasalanan pero hindi rin man nagdudungis at mas lalong hindi nag-aalis ng karalan ng mga tao kahit pa makasalanan ito. Kumikilos ba tayo sa ganyang paraan o baka naman kumikilos na tayo sa paraan ng demonyo na hindi natin alam? Alalahanin po natin yung sinasabi sa Efeso 4:15. Let me paraphrase it a bit. Na magsabi tayo ng katotohanan ng may pagmamahal. Pang tayo matulad sa ating Panginoon sa puong may kapal. Masakit na po ang katotohanan eh. Huwag na po nating dagdagan ng sakit. At makapangyarihan na po yung katotohanan eh. Lalong-lalo na kung maganda ang paraan ng pagbubunyag natin yan. Yes, parusahan ang makasalanan, ibunyag ang katotohanan, pero may tamang paraan. Yung totoong makatarungan. At yung totoong makatarungan paraan ay yung paraan ng may pagmamahal. Paraan ng Diyos, hindi paraan ng tao. Ganito po si Santo Domingo. Napakatalino po nito, napakaraming nalalaman, pero sinasabing he would always deal with his opponents by dialogue, by persuasion, and not by attacking them. Ito. Sinasabing he famously taught his followers to deal with enemies through the power of prayer and humility rather than through harsh words or force. No wonder, kahit po yung mga hindi naniniwala sa simbahan noon, marami ang nagbalik loob o mas nakakilala sa Panginoon. Again, makapangyarihan po ang Diyos. Makapangyarihan therefore ang katotohanan. Makapangyarihan din ang pagmamahal. So, pagsamasamahin po natin yan at mag-employ tayo ng tamang paraan. Maaring yung paraan ay matagal ang resulta, pero sigurado naman. Siguradong makabubuti para sa kabutihan ng pangkalahatan. Ito po sana mga kapatid ang ating pagdasal para sa ating lipunan, lalong-lalo na para sa ating sarili-sariling pamilya. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam niya ang sitwasyon ko.
Alam niya makabubuti sa akin at sa pamilya kung ako'y magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, kung dahil sa mga pagkakamali, kapalpakan, lalong-lalo na mga kasalanan ko at gusto mo talaga akong ibaba, ay matagal na akong lububog. Lubog na ako, hindi na ako makakaahon pa. Pero kung bakit hanggang ngayon, nandun ang pag-asa na makapagbago, maabot ang mga pangarap ko at mga pangarap mo para sa buhay ko, nandun ang positibong outlook sa buhay, yan ay dahil sa pagmamahal mo. Hindi mo ko hinuhusgahan, binibigyan mo ako ng pagkakataon, naniniwala ka sa aking kakayanan sa kabila ng aking mga kapalpakan at kamalian o kasalanan. Tulungan mo ko na maging ganito rin ang tingin ko sa sarili ko upang hindi ako mag-give up, ganun din para sa kapwa ko. Hallelujah! 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 Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Kahit ilang pagkakamali, kapalpakan, kasalanan mo. Pero bumangon ka, ha? Huwag kang magtagal. Sa pagkakalog mo, binibigyan ka ng pag-asa ng Panginoon. Yung mga bulong ng kawalang pag-asa na wala nang magandang mangyayari sa hindi galing sa Diyos yun. Habang may buhay, may pag-asa, may tsansa, may pagkakataon pa at yun ay binibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya sabihin mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Totoo, kung lalapit ka kay Jesus, may tsansa, kay Jesus may pagkakataon na magbago, kay Jesus hindi siya magkukulang sa iyo ng suporta, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Di bale, kung kahit na yung mga taong mahalaga sa iyo, kahit nga ba pamilya mo hindi na naniniwala sa iyo, ang mahalaga, siyang may hawak ng buhay mo, siyang may mas maganda pang plano para sa iyo, ang naniniwala sa iyo, si Jesus. Magdasal, magsimba, sumampalataya ka sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo.
Sa katatagang dulot ng paghahaying ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong Santo Domingo ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan kay si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagkakatipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya. Iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay, ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumawa. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni Santo Domingo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na Nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tawag kang may tuturing pagpapahayag.
sapagkat ika'y sama ng pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ika'y sama ng pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita, Santo Domingo ay lubusan daw ang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ang kanyang pagdarasal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming kaya ninanais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo dito sa ating Kwasay Parish na nagiging daan para tayo makatulong din sa mga nangangailangan. Actually, nagiging daanan lamang talaga kami. Kaya marami pong salamat sa inyong tiwala sa amin at sa akin. Salamat din po sa pagmamahal nyo sa ating inang simbahan, sa simbahan sa Kabuuan. Thank you. Bahala na po ang Panginoon na magsukli sa inyong kabutihan. Yan po ang lagi kong personal na pinagdarasal. Lalo na kapag tayo ay nagmimisan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as one